Nagsisimula ang kwento sa British ecologist na si Adam Hitchens na lumipat sa Ireland kasama ang kanyang asawang si Claire, ang kanilang sanggol na si Finn, at ang kanilang aso na si Iggy. Ang kanilang bagong tahanan ay malapit sa isang kagubatan na malapit ng putulin, at gusto ni Adam na mangolekta ng material para sa kanyang pananaliksik bago iyon mangyari. Sa makatuwid, habang sinisimula ni Claire ang pag-aayos sa bagong bahay, pumunta siya upang dalugarin ang kagubatan kasama ang sanggol at ang aso. Nang makakita ng maitim na putik sa isang puno ng kahoy, sinimulan niyang kuskusin ang sample at pagkatapos ay napagtanto na si Iggy ay gumagala sa malayo. Hindi sumunod ang aso nang tawagin niya ito pabalik, kaya nagpa siya si Adam na sundan siya at nauwi sa pagkahulog ng pasipahir ni Finn sa isang batis. Nang marating niya si Iggy, ang aso ay tumatahol sa paligid ng tila isang abandonadong istruktura sa gitna ng kagubatan. Ang mga dingding ay naitayo na, ngunit ang ilang bahagi ay walang bubong, at ang loob ay puno ng mga lobby. Ang damo ay tumutubo na sa mga tabla na nakakalat sa sahig, na nagmumungkahi na ang konstruksyon ay matagal nang naputol, at may isang patay na hayop sa isang sulok, na abnormal na nakahiga sa dingding. Maingat na lumapit, nagsuot ng gwante si Adam at kumuha ng magnifying glass para suriin ang bangkay. Sa likod ng hayop ay isang mahabang sugat na puno ng parehong malansa na sangkap. Samantala, isang lalaking nagngangalang Cole Donnelly ang dumating sa bahay ng mga Hitchen kasama ang kanyang anak. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Claire nang makilala ang sasakyan dahil hindi ito ang kanilang unang pagbisita at alam niya kung ano ang darating. Hindi sinasang-ayunan ni Cole ang mga aktibidad ng kanyang asawa sa kagubatan at sinabing ito ay isang pagsalakay sa ari-arian, gayon din ang pagiging lubhang mapanganib para sa ecologist at sa kanyang pamilya. Dahil sa balisa at gustong umalis na siya, ipinangako ni Claire na kukumbinsihin si Adam na bisitahin siya upang magkaroon sila ng seryosong pag-uusap, ngunit umalis lamang si Cole pagkatapos higiit na mangyayari ito ngayon. Sa wakas ay malaya na sa abala, pumasok si Claire sa bahay at laking gulat niya nang makitang nakabalik na ang kanyang asawa na dumaan sa likuran. Tuwang-tuwa siya sa koleksyon ngayon at halos hindi na siya pinapansin, ngunit sinabi niyang susubukan niyang pakalmahin ang masungit na kapitbahay sa lalong madaling panahon. Nang maglaon, pinagmamasdan niya ang mga sample sa ilalim ng microscope at may naiintrigang tingin nang makita kung ano ang tila isang cell na umaatake sa isa pa. Ang pangalawang cell ay may mga katangiang katulad ng una pagkatapos ng pag-atake na parang nahawahan na. Pinapatulog ni Claire ang sanggol nang magsimulang tumulo ang itim na putik mula sa itaas na direktang bumagsak sa kumot ng sanggol. Ipinaalam niya sa kanyang asawa na may tumutulo sa kisame at hiniling sa kanya na umakyat sa atik upang suriin ang sitwasyon. Mabilis na sinuri ni Adam ang lugar at nag-ambala ng isang koleksyon ng mga tala, hindi napansin ang sulok ng dingding kung saan tumutubo ang itim na putik na parang buhok. Sinabi niya kay Claire na ang lahat ay maayos sa itaas at ang pagtagas ay malamang nagawa iyon ng moisture. Nasasabik pa rin sa kanyang trabaho, ipinakita niya sa kanya ang isang imahe ng parasitic fungus na tinatawag na cordyceps na nagpapaliwanag na ito ay kumikilos tulad ng isang Trojan horse. May kakayahang tumago sa bungo ng langgam, nagpapatuloy itong kontrolin ng biktima at nakakakuha ng akses sa buong kolonya na ikinakalat ang mga spore nito. Naiinis si Claire sa pag-uusap na ito, ngunit nasisiyahan si Adam sa pakikipag-usap tungkol sa fungi kaya nasasabik siya sa ibang paraan. Nagsisimula na rin siyang magkaroon ng magandang mood, ngunit ang kanilang pag-iibigan ay naputo ng pag-iyak ni Finn sa pamamagitan ng monitor ng sanggol. Papunta si Claire sa kanya nang makarinig siya ng bigla ang ingay ng nabasag na salamin, kasabay ng paglakas ng pag-iyak at naging nakakatakot na sigaw. Nagmamadali siyang umakyat sa hagdan at nagulat siya sa pagsara ng pinto, ngunit nagawa niyang buksan ito at binuhat ang sanggol. Nakita ni Adam ang lampara na natumba sa isang sulok at ang sirang bintana, iniisip na may tumalon sa bintana. Wala siyang nakikitang tao sa labas, ngunit hinuhusgahan niya na maaaring ito ay kagagawa ni Colm dahil hindi sumipot si Adam sa kanilang nakatakdang pagkikita. Dumating ang pulis makalipas ang ilang minuto at nag-alok ng kaunting tulong na nagsasabing ito ay maaaring kagagawa ng uri ng nalilitong ibon. Sinusubukang gawing mas seryoso sa kanya ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Claire na ang kanyang pamilya ay hindi masyadong tinatanggap sa kapitbahayan at sa kanyang pagtataka, tila hindi rin siya masaya sa kanilang presensya. Sinabi niya na ang mga lokal ay puno ng mga pamahiin at ayon sa isa sa kanila, ang kagubatan ay kabilang sa Hollow na isang grupo ng mga gawa-gawang nilalang tulad ng mga engkanto at duwende. Nagulat si Adam nang marinig ito, nagdududa sa katalinuhan ng pulis, ngunit tiniyak niya na hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Gayunpaman, ang tensyon sa mga bagong kapitbahay ay sapat na upang guluhin ang pangkalahatang kapayapaan habang ang mga residente ay nagsimulang hindi mapakali kapag may nagsimulang manggulo sa hindi dapat.
Binanggit din ng opisyal si Colum Donnelly na nagsasabi na mayroon siyang maliit na anak na babae na nagngangalang Cora. Isang araw, naligaw siya sa kakahuyan at hindi na nakauwi. Hanggang ngayon, iginiit ni Colum na kinuha ang dalaga ng mga nilalang sa kagubatan. Pagkaalis ng pulis, nagpa siya si Adam na mangalap ng ebidensya laban kay Colum dahil hindi siya naniniwala sa bersyong iyon ng ibon. Nasa likod bahay siya at kumukuha ng litrato sa bintana nang may marinig siyang gumagalaw sa gitna ng mga palumpong. Naintriga, itinutok niya ang camera sa shrubberry na nasa harapan niya at pinindot ang flash na nagpapakita ng kakaibang hugis ng nilalang na may pares ng kumikinang na mga mata. Ang bagay ay lumilitaw lamang sa isang bahagi sa loob ng isang segundo at halos hindi na muling nakita, kaya napaisip si Adam na ito ay kanyang imahinasyon lamang. Lalo siyang nag-aalala sa gawin ni Iggy na umuungol at tumatahol patungo sa shed. Nang makalapit si Adam, narinig niya ang isang posibleng ungol ng tao na nagmumula sa loob at nagpas siyang tingnan ito, ngunit nahanap na lamang niya ang shed na puno ng basura. Pagkaalis niya, bumukas muli ang pinto nang hindi niya napapansin at makakarinig tayo ng mahinang sigaw mula sa isang sanggol na tao. Kinabukasan, nangako si Adam sa kanyang asawa na kakausapin niya si Colum pagkatapos ayusin ang bintana. Pagkatapos, si Claire ay nananatili sa bahay kasama si Iggy habang siya ay pumupunta sa bayan kasama si Finn. Habang nililinis ang silid ng sanggol, natuklasan ni Claire na ang itim na putik ay tumulo sa isa sa mga kumot na bumubuo ng nakakatakot at mukhang fungal na bagay. Lingid sa kanyang kaalaman, si Iggy ay muling nakatingin sa mga palumpong at saka nakipagsapalaran sa kakahuyan. Samantala, dumating si Adam sa bayan sa ilalim ng mausisa na tingin at dinala ang bintana sa glacier na si Thomas. Ipinakita niya na alam niya kung ano ang ginagawa ni Adam para mabuhay at nagsimulang magsalita tungkol sa mga supernatural na nilalang nang walang anumang seremonya. Ayon kay Thomas, ang tinatawag na ibon ay isang manifestasyon ng halo, sumalakay sa tahanan ni Adam tulad ng pagsalakay nito sa kagubatan. Pumayag siyang ayusin ang bintana ngunit nagbabala na hindi ito lubos na makakatulong kung wala ang bahaging metal. Sa parehong oras, si Colum at ang kanyang anak ay gumawa ng isang sorpresang pagbisita kay Claire na labis na nagulat nang makita ang lalaking iyon nang biglang pumasok sa kanyang bahay. Sa sobrang inis, inakusahan niya siya ng hindi pagdinig sa kanyang mga babala at sinasabing hindi siya baliw, taliwas sa iniisip niya. Halos mangiyak-ngiyak si Claire nang ipasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, ngunit isang lumang libro lang ang gusto niyang ibigay sa kanya. Iniwan niya ito sa mesa nang walang sinabi pa at saka umalis. Habang pauwi, yumuko si Adam upang kunin ang isang laruan na nahulog at saglit na inalis ang tingin sa kalsada. Dahil dito, halos masagasaan niya si Colum na babalik sa bukid, ngunit sa kabutihang palad, huminto siya sa oras at nagpalitan ng nagbabantang tingin ang dalawa. Si Adam ay patuloy na nagmamaneho at ang susunod na kahabaan ay ang pagdaan sa kagubatan. Pagkatapos ang musika ay nagsimulang mag-malfunction at ang tape ay na-stop sa player. Ang dashboard ay tila nababaliw rin at ang sasakyan ay nagsimulang lumiko mula sa gilid papunta sa kabilang gilid, hindi sumusunod sa manibela hanggang sa tapakan ni Adam ang preno. Nabasag muli ang bagong ayos na bintana dahil sa pag-alog at ngayon ay hindi na umaandar ang sasakyan. Sa pagbukas ng hood, nakita ni Adam na puno ito ng putik at pumunta siya para kumuha ng kasangkapan sa likod, ngunit may tumulak sa kanya sa loob at isinara ang takip. Gabi na nang siya ay nagising, na nakulong sa likod ng sasakyan at naririnig ang iyak ng sanggol na nag-iisa sa likurang upuan. May isang bagay na nagsimulang humampas sa kotse, umaatake sa sasakyan mula sa lahat ng panig na may marahas na pagyanig. Makikita natin ang mga anino ng isang malaking bagay na mabilis na dumaan sa bintana at ang mga pinto ng kotse ay may humahampas na parang may sumusubok na pumasok. Sa gulat, pinunit ni Adam ang isang butas sa takip ng upuan at hinawakan ang sanggol pagkatapos ay lumabas sa kotse na may dalang flashlight. Ang bagay na umatake sa kanila ay tila nawala, ngunit ang kotse ay natatakpan ng mga marka ng kuko. Nang marinig ang mga tahol ni Iggy, sinundan ni Adam ang tunog hanggang sa makarating siya sa bahay at sinabihan si Claire na tumawag ng pulis, kumbinsido pa rin na si Colum ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagulat siya nang makita niyang bitbit niya ang rifle, pero pag-iingat lang daw ito. Nang makarating sila sa itaas, biglang namatay ang mga ilaw at ilang mga bintana ang nagsimulang masira ng sabay-sabay. Iniwan ni Adam ang kanyang asawa kasama ang sanggol sa kwarto. Inutusan siyang i-lock ang pinto at bumabadala ang baril. Ang mga kislap ng liwanag ay nagmumula sa isa sa mga silid at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Isang bagay sa loob ang naglalabas ng kakaibang iyak at nagpaputok si Adam na nagdulot ng kawalan ng pag-asa para kay Claire sa itaas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na walang tao sa loob.
Ang tunog ay ang pagbukas ng pinto at ang flash ay nagmumula sa kanyang kamera. Sa kabila nito, halatang nilusob ang bahay dahil nabaligtad ang lahat. Nagsimulang magalit si Adam, sinusumpa ang katangahan ni Colin at kinukot siya ang nakakatawang librong pinahiram niya. Kinumbinsi siya ni Claire na, tama man o mali, mas ligtas na umalis doon sa ngayon. Pagkatapos ng mabilis na pag-aayos, hinanap nila si Iggy at nakita siya ni Adam sa shed. Ang aso ay may kung ano sa bibig at puno ng dugo at ang isang mata nito ay sobrang pula. Sinisisi din si Colin para doon, nilagyan siya ng kwelyo ni Adam at dinala ang pamilya kung saan niya iniwan ang sasakyan. Gayunpaman, sa sandaling dumating sila doon, si Iggy ay nabalisa at nakalaya, tumatakbo palayo. Naririnig ng mag-asawa ang kanyang mga tahol na nagiging mga ungol ng sakit, kasama ang kakilakilabot na tunog ng isang bagay na nakukunit. Nagpa siya na tumakas, sinubukan nilang ayusin ang makina ng sasakyan, na sa puntong ito ay natatakpan na ng makapal na layer ng malagkit na mga filament. Noon ay lumingon si Claire at natakot nang makita ang ilang mga nilalang na gumagapang palabas ng kakahuyan at mabilis na papalapit sa kanila. Nagulat siya, lalo niyang idiniin ang accelerator at pinaandar ang sasakyan, ngunit pagkatapos ay isinara ni Adam ang hood at nakita niya sa likuran niya ang isang hilera ng mga halimaw na nilalang. Ang kanyang mga sigaw ay nagpaalerto sa kanyang asawa na mabilis na bumalik sa loob at sinubukan ng dalawa na makarating sa highway. Gayunpaman, ang kotse ay hinabol ng mga nilalang na nagtatapon ng maraming putik dito at nabasag ang mga bintana sa likod. Biglang lumitaw sa harap nila ang tila isang babaeng zombie at nawalan ng kontrol si Claire sa manibela, nabangga ang kotse sa isang dalusdos. Nang walang pagpipilian, tumakbo sila pabalik sa bahay at hinahabol ang kanilang hininga habang pinoproseso ang impormasyon na ang halo ay tunay na umiiral. Sumilip si Adam sa butas ng keyhole, gustong makasigurado na hindi sila nakasunod, ngunit may biglang tumama sa kanyang mata. Ang pinto ay nagsimulang yumangig ng marahas at isang patak ng putik ang pumasok sa keyhole. Sa sandaling huminto ang ingay, lumapit si Adam na may dalang flashlight at binuksan ang pinto ng walang babala na nagpapaliwanag sa nakakatakot na nilalang. Nang makitang nagsimulang umatras ang nilalang, napagtanto niya na ang species na ito ay hindi gusto ang liwanag at nagpa siya na i-on ang generator. Para doon, kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa labas, kaya iniwan muna niya sina Claire at Finn sa attic na hinihiling sa kanya na panatilihing nakasara ng mabuti ang trapdoor. Pumunta siya sa shed at natuklasan na kumalat din ang putik sa loob, maging sa circuit box. Samantala, nakita ni Claire ang kahalumigmigan na lumilitaw sa attic na may supernatural na bilis at ang kahoy ay nagsimulang magbigay daan. Sinusubukan niyang bigyan ng babala ang kanyang asawa, ngunit ang saklaw ng monitor ng sanggol ay masyadong maikli at statak lamang ang kanyang naririnig. Handang ipagtanggol ang kanyang anak, mahigpit niyang hinawakan ang trapdoor nang biglang masira ng malagkit na kamay ang kahoy. Ang kuko ay nararamdaman sa paligid sa hangin, hinahanap ang kanyang mukha, habang ang ibang mga nanghihimasok ay dumarating sa bubong na gumagawa ng 12-12 ng mga butas sa bubong. Sa shed, si Adam ay dinaig ng matinding sakit at nagsimulang magdusa mula sa pagdedeliryo, ngunit siya ay lumaban upang patatagin ang sarili. Ang dulo ng kuko ng halimaw ay halos umabot sa mata ni Claire nang sa wakas ay nagawa niyang buksan ang generator. Sa sandaling bumukas ang mga ilaw ay agad na naglaho ang lahat ng mga nilalang at nakaligtas si Claire mula sa halimaw. Nang mahawakan ni Adam ang isang bakal, nasugatan ni Adam ang kanyang kamay at nakitang umaagos ang putik mula sa kanyang palad. Pagbalik sa bahay, napagtanto niya na ang liwanag ay lubhang nakakapinsala sa kanya at naging desperado nang makita ang kanyang mata sa salamin dahil maliwanag na siya ay nahawahan sa ilang paraan. Nang walang sinasabi sa kanyang asawa, nag-improvise siya ng isang eye patch at humingi ng tulong sa kanya upang i-install ang mga bakal na beam sa mga bintana. Tinanong ni Claire kung paano niya matitiyak na gagana ito at kakaiba na siya mismo ay hindi hinahawakan ang mga beam sa anumang punto. Maya-maya, nagulat siya nang makita ang isa sa mga halimaw na lumilitaw mula sa kabilang panig ng salamin, ngunit napansin niyang hindi talaga ito makalusot. Ipinaliwanag na hindi na magtatagal ang generator, inilagay ni Adam ang bakal sa loob ng cabinet at iniwan ang baby monitor sa kanya. Hindi masyadong gusto ni Claire ang ideya, ngunit sumasang-ayon ito na maaaring mas ligtas ito. Sinimulan ni Adam na basahin ang libro tungkol sa halo at nakahanap ng isang kabanata tungkol sa kababalaghan ng peking bata. Kasabay nito, si Claire ay hindi mapakali sa hindi pagkikita ng sanggol, bukod pa dahil lalong nagiging kahina-hinala ang kanyang asawa. Pagkatapos ay sinubukan niyang suriin ang cabinet ng tahimik, ngunit hindi nagtagal ay sumigaw siya ng nakakakilabot habang binubuksan niya ang pinto sa tamang oras upang makita ang isang halimaw na kinukuha ang kanyang anak.
Nawala ang nilalang sa mga dingding na kinakalawang ng putik at nataranta ang mag-asawa, kasunod ng pag-iyak ni Finn sa loob ng bahay. Nahanap ni Adam ang nilalang dala ang sanggol sa atik, ngunit nang bawiin na niya ang kanyang anak, ang kuko ng isa pang halimaw ay dumaan sa bubong at kinalmot ang kanyang mukha. Natisod, nahulog siya sa pintuan ng bitag at bumagsak sa sahig habang dinadala ng nilalang si Finn. Si Claire ay nagmamadaling bumaba at hinabol ang halimaw sa kagubatan, sinusubukang mag-navigate sa pamamagitan ng monitor ng sanggol. Nabawi ni Adam ang kanyang katinoan at ginagamot ang kanyang nasugatan na binti na nilalabanan ng impeksyon na patuloy na sinusubukang kunin siya. Nang makita ang kumot ni Finn na lumulutang sa isang lawa, sumisid kaagad si Claire at lumabas kasama ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ang mga nilalang ay nagtatago pa rin sa mga dahon sa paligid, ngunit walang nagtangkang pigilan siya. Pagdating sa bahay, siya ay nag-aalangan ng kaunti ng subukan ng kanyang asawa na kunin ang kanilang anak, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na magtiwala sa kanya at ibinigay ang kanilang sanggol. Pinagsisisihan niya ang desisyong iyon sa lalong madaling panahon dahil nagsimulang sabihin ni Adam na hindi niya ito anak. Naalala niya ang kwento ng mga langgam at sinabi sa kanyang asawa na ang fungus ay nakakaapekto sa kanyang isip, ngunit iginiit niya na ito ay isang huwad na bata. Itinulak si Claire palayo, sinimulan niyang pagbantaan ito at idiniin ang isang pako sa kanyang noo. Talagang nakikita ni Adam ang pagbabago ng bata, ngunit nang hampasin siya ni Claire sa likod at hinawakan ng sanggol, ang kanyang mukha ay ganap na bumalik sa normal. Tumakbo siya sa shed at nagkulong sa loob, habang nakabuntot pa rin sa kanya ang kanyang asawa. Nagsasalita sa kanya sa pamamagitan ng pinto, nanumpa siya na ang sanggol na ito ay masama at sinabi na ang mga nilalang ay hindi basta-basta ibabalik ang tunay na Finn ng ganoon kadali. Kahit na ang kanyang mga salita ay may katuturan, ngunit ang kanyang boses ay mabilis na nagbabago at nakikita rin ni Claire sa mga bitap ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang mukha. Nang makapasok siya sa shed, itinutok niya ang liwanag sa kanya at pinoprotektahan ang sarili gamit ang isang mahabang karit, alam na bahagi na siya ng halo. Si Adam ay dumanas ng isa pang wave ng masakit na pulikat at naawa siya nang makita ang mga fungi na tumutubo mula sa loob niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang binti at nagpa siya itong iwanan siya, dala ang kamera. Nasa napaka-advanced na yugto ng pagbabagong anyo si Adam nang gumaling siya at hinabol ang kanyang asawa gamit ang nagniningas na karit. Sa gitna ng kagubatan, dumaan siya sa hindi natapos na istruktura, kung saan nakita niya ang kawawang si Iggy na nasa buong metamorphosis. Ang mga nilalang ay nagsimulang dumating ng mabagal, ngunit itinataboy sila ng liwanag ng apoy. Matapos tumakbo ng mahabang panahon, nakarating si Claire sa isang kalapit na bahay at kumatok sa pinto para humingi ng masisilungan, ngunit ang nagbukas nito ay si Colem. Sa pamamagitan ng isang baril na nakatutok sa kanya, pinalayas siya nito ng walang awa, sa takot na ang kanyang presensya ay maakit ang mga halimaw. Samantala, si Adam ay nasa gumuguhong konstruksyon pa rin, gamit ang torch upang malagpasan ang mga halimaw at maabot ang isang maliit na batang babae na ganap ng nagbago. Napagpasyahan niya na ito ay si Cora, ang anak ni Cole, at ang sanggol sa kanyang mga bisig ay ang tunay na Finn. Pag-abot sa kanya, binuksan niya ang kanyang mga kamay at ipinakita ang pasipahir na nahulog sa batis. Sinubukan ni Adam na lumapit, ngunit galit na galit sa kanya si Cora. Dahil nawawala sa kagubatan, ginamit ni Claire ang flash ng camera para lumiwanag ang kanyang daraanan at maiwasan ang mga nilalang. Nang makita niya ang ilan sa kanila na nakatago sa tuktok ng mga puno, nagsimulang magbip ang camera na nagpapahiwatig ng malapit ng maubos ang baterya. Ang isa sa mga halimaw ay tumalon mismo sa kanyang harapan at sa lalong madaling panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan. Gamit ang flash ng camera upang itaboy ang mga kaaway, hindi alam kung ano ang gagawin. Nataranta, nagkamali siya ng hakbang at nahulog sa mas mababang lugar kung saan mas madali siya na corner. Habang papalapit ang mga halimaw, nakita niyang ganap na nakapatay ang camera at pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Nasa tabi niya si Adam, may hawak na sanggol at sinasabing ito ang totoong Finn. Laking gulat niya nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa at ang mabangis na paraan ng pakikisalamuhan nito sa iba pang mga hayop, ngunit labis din siyang nabalisa nang makitang magkapareho ang mga sanggol. Nakiusap si Adam sa kanya na makipagpalitan sa kanya at pagkatapos ay nilabanan ng bawat halimaw na lumalapit hanggang sa isang kuko ay tumusok sa kanyang likuran. Nang makitang wala ng oras para magpas siya, iniwan ni Claire ang sanggol sa lupa at binuhat ang isa pa. Buhay pa si Adam nang magsimulang sumikat ang araw, at ang unang sinag ay tumama sa sanggol na naiwan. Nagmamasid siya nang may pag-aalala at napaluhan nang makitang tama siya, dahil ang huwad na sanggol ay nagsimulang magbago dahil sa liwanag at bumalik sa tunay nitong anyo bago naging alikabok.
Nagtatapos ang pelikula habang hinihiling ni Adam ang kaligtasan ni Claire, makarating sa kanilang tahanan ng ligtas at maayos. Maya-maya, ang kagubatan ay sinimulang putulin, at makikita natin na ang mga troso ay nababalot ng mga itim na likido, nagpapahiwatig na may mas malaking panganib na paparating. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.